Okay. Muli ay magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati nyo nga ang inyong mga katabi. Pagpapala ng Diyos ay sumaiyo. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon at tunay na mangusap ang Diyos sa atin through His Word sapagkat napakalaga po ng ating pag-aaralan sa umagang ito kung paano natin tatapusin ang ating, sabi nga, talagang race o talagang labanan sa mundong ito with flying colors. Na paano tayo mag-graduate sa mundong ito na tunay na sasabihin ng Panginoon sa atin, "Welcome, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master." Napakahalaga po na tayo po ay maging good finisher sapagkat there are people who are good starter but bad finisher. Na hindi natatapos ang takbuhin na ipinagkaloob ng Panginoon, ang laban na ibinigay ng Panginoon, sapagkat ito po ang panahon that the enemy will try everything and will offer us many things sa mundong ito para tayo ay umatras sa labanang ito at tunay na ang kaaway ay gagawa ng paraan para hadlangan ang iyong paglapit sa Diyos, ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos at hadlangan ang iyong, sabi nga, relasyon sa Panginoon. Napakalaga na tayo po ay magpapatuloy sapagkat this is the season na napaka-critical season po ang ating generation ngayon. Ito po ay henerasyon na napaka-critical. Bakit ko po nasasabing critical? Look at the world's event. Tingnan nyo ang mga world events ngayon. Tingnan nyo ang mga current events ngayon. What is happening to the whole world? Ano ang nagaganap sa buong mundo? Ano ang nagiging, sabi nga, kinatatakutan ng maraming tao? Ano ang dinadaanan ng mga struggles ng maraming mga tao all over the world? Ano nga ba ang katatayuan natin? Are we, sabi nga talagang, sabihin natin na sa mundong ito, ay tayo po ba ay talagang masasabi natin, ang mundong ito ay masarapang tiran? Sino dito yung masarapang tiran ng mundo? O meron kang gustong mangyari sa mundo ito? Kung papalitan mo ang mundo, may babaguhin ba tayo sa mundo? Sino po dito ang meron kang gustong baguhin sa mundo? Okay lang sa inyo itong mundong ito? May holdupper, may karnapper, may murderer, may rapist? May mga mamamatay tao? Meron pa po ba tayong gustong baguhin sa mundong ito? Sino dito naniniwala, there must be change in this world? Yes. It should be changed. Subalit, kinakailangan mag-uumpisa ang pagbabago hindi sa labas, kundi sa puso natin. Tayo mismo. Tayo mismo ang unang makaranas ng pagbabago sapagkat kapag tayo po ay nakitaan ng pagbabago, mahamon ng mundo na magbago din sila. Magiging kahamon-hamon ang buhay mo na ang Diyos natin ay totoo sapagkat may pagbabagong magaganap sa buhay nating lahat. Tayo po ay babaguhin ng Panginoon. The church of the living God must become a militant, sabi nga, church. Ano yung militant church? Pag sinabing militanting church, ito yung church prepared to become aggressive in action to support the cause. Yung pinaglalaban niya. Meron tayong agresibong pagkilos para suportahan natin ang gusto nating maganap sa mundong ito sapagat the church is involved in this warfare or fighting. Nakikipaglaban tayo sa darkness into light. Na kung saan tayo po ay nakikipaglaban sa kadiliman, sa kaliwanagan, sa kasamaan, sa kabutihan, na ito po sa kabanalan, sa mga kasalanan, na dito po ay napakatindi ng laban ngayon sa mundong ito. Napakadali bang magkasala sa mundong ito? Sino dito naniniwala, napakadaling magkasala kaysa magpakaayos? Ha? Napakadali ba? Pagising mo sa umaga, pwede bang harapin mo na agad ang kasalanan? Pwede bang magkasala tayo? Pagising mo sa umaga, sino dito naniniwala pagising mo sa umaga, nakaabang na ang kasalanan sa'yo? Yes. Kung pwede lang, wag na lang gumising, ano? Hindi naman pwede. Kinakailangan gumising tayo. Pero dito po makikita natin anong gagawin natin. Time for everyone to arise as a church. Na kinakailangan tayo po'y bumangon at magkaroon tayo ng active na partisipasyon sa work of God. Salamat sa maraming kabataan ngayon na pinipili nyo na nagwo-worship kayo. Palakpakan nga natin itong mga kabataan na ito. Alam nyo, maraming mga kabataan pinipili ang mundo.
pinipili nila, nasa mundo sila. And I just pray these young people who are with us right now, ay katagpuin at hipuin ng Panginoon, sapagkat hindi pwedeng umalis tayo sa lugar na ito, sa araw na ito, na hindi may ginawa ang Diyos sa iyo, sapagkat today is the day of true change in your heart. Na magkaroon ng pagbabago ang puso mo, sapagkat hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon. You don't know what will happen tomorrow. You don't know what will happen next. Hindi natin alam. Unpredictable, everything very uncertain. Kaya nga kinakailangan, kung merong pagbabagong magaganap sa buhay mo, pakisabi mo sa iyong katabi, ngayon na yon. Ngayon na yon. Sapagkat time is so short, napakaigsi ng panahon. God's purpose for people, ang purpose ng Diyos sa mga tao is not destruction, but redemption. Ang layunin ng Diyos ay hindi wasakin ang tao sa mundo, kundi iligtas ang tao sa mundo. We should live with that realization that time is truly so short, the days are evil, and we have important things to work and to do because time is so gold. Be ready to meet your God anytime. Sapagkat alam natin, hindi mo pwedeng sabihin, malayo pa, hindi natin alam. Sapagkat everything, watch out the news. Kitang-kita mo ngayon, yung sinabi ng Biblia, sa Matthew 24, sinabi ng Biblia, yung mga palatandaan na muling pagdating ng Panginoon, makikita mo na ngayon, kung sensitive tayo in the Spirit, kitang-kita natin, everything is unfolding every day. The curtain is about to be open. Na kung saan ito po yung panahon na talagang yung redemptive plan ng God na talagang ayusin na ang lahat, ay talagang ito na po yun. Mga kapatid, ang puso natin lahat ay dapat paayos natin sa Diyos. Paayos natin sa Diyos. Sapagkat maraming nakaimbak na kasalanan sa puso natin na dapat ayusin ng Panginoon. We cannot be ready to meet our Christ kapag ang puso natin ay nabasurahan ng kasalanan sa mundong ito. Kinakailang palinis natin sa Panginoon ang puso nating lahat sapagkat Jesus will return anytime. Pwede siyang bumalik anytime. Christ's second coming will be sudden and terrible. Ang pagdating ng Panginoon, ito'y biglaan, ito'y terrible for those who do not believe and who do not trust their hearts to God. Subalit ang isang taong maayos ang buhay sa God, anytime you will be ready. Sapagkat inalaw mo ng Diyos na ang puso natin lahat, buhay natin linisin, na tayo po spiritually alert. Sapagkat He will not come like a thief in the night to us. Sapagkat it would not be a surprise to us because we are waiting for His appearing. Napakalaga po nito, but exciting moment for us Christians. Ito yung panahon na yon. Why? Sapagkat meron pong gagawin ng Panginoon sa atin. We should put our confidence in what is lasting and eternal. Ilagay natin ang pagtitiwala natin sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ang mga tao sa mundo ngayon ay masyadong physical, masyadong material. Pansinin nyo, ang mga tao ngayon ay talagang material. Ang talagang pinagpopokusan ng attention ng tao ngayon. We should give extra focus on the treasures na hindi mawawala sa atin. Sapagkat instead of, sabi nga, focusing on the treasure that will last forever, people are focusing their attention on the treasures that is temporary and the pleasures of this earth ang siyang humahatak sa tao. Alam po ba nyo, ang panahon natin ngayon, ang mga tao ay pleasure lover? Lagi na lang parang pleasure ang gusto ng tao. Para bang kakaunti na lamang the remnants na tinatawag na gustong bumabad sa Lord. But I congratulate you, pinili mong sumamba kaysa maglakwatsa sa mundong ito. Amen? Na kung saan ito po'y mahalaga. What must be our attitude, especially in these last days? Tayo po lahat ay tumayo. Let's open our Bible sa 1 Peter chapter 4. Unang Pedro, kapitulo 4, verses 1 hanggang 11. Tayo po'y babasa, sabay-sabay po natin basahin. Okay? Tayo po'y bumasa, sabay-sabay. Let's read together. Therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude.
because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil, human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They think it strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regards to the body, but live according to God in regard to the spirit. The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanya pong mga salita. What is the spiritual atmosphere sa ating henerasyon ngayon? Ano ang spiritual atmosphere ng mundo? Ito po ba ay papalapit sa Diyos? O mas majority ay lumalayo sa Diyos? Ano po ba ang katatayuan ng mundo ngayon? Kamusta po ang spiritual walk ng tao ngayon? Kamusta ang spiritual thermometer ng tao? Umaapoy ba o umuusok para sa Diyos? Napakalaga po na alam natin ano ang ating ginagawa araw-araw, paano tayo talagang mag-apoy sa Panginoon. Sapagkat ito po ay panahon na talagang marami ay magbabackslide sa Diyos, tatalikod sa Panginoon, at talagang marami ay talagang, sabi nga, will only listen to what they want to hear. Marami mga tao gustong pakinggan ang mga bagay na gusto lang nilang marinig. Subalit ito po ang panahon na kinakailangan makinig tayo sa sinasabi ng Biblia po sa ating lahat. Therefore, ang sabi dito ni Peter, since Christ suffered in His body, ang Panginoong Yesus ay nagsakripisyo sa kanyang katawan, i-arm natin ang ating mga sarili with the same attitude. Balutin natin ang ating mga sarili ng katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, sapagkat ang kanyang katawan ay talagang, sabi nga, ay hindi niya dinala sa kasalanan. At ang resulta nito, sabi nga, the rest ng kanyang buhay sa mundong ito, ay talagang hindi kailanman nakaisa ang anumang pita ng laman, but rather for the will of God. Na ang ginawa ng Panginoon ay kalooban ng Diyos sa araw-araw. Ano ang ipaglalaban natin araw-araw as we live in this world? May ipinaglalaban tayo sa mundong ito. Marami may pinaglalaban ng mga prinsipyo, marami ang pinaglalaban ang politika, marami pinaglalaban ang mga, sabi nga, yung mga iba't ibang mga sitwasyon sa buhay, na kung saan iba't iba ang pinaglalaban ng tao. Kaya nga po, buong mundo may ipinaglalaban. For the cause, pinaglalaban nila. Nung kagabi, nanood ako ng news sa Egypt, may nagrarally, biglang may pumutok na dalawang bomba sa tabi nila. Marami yata ang namatay. I think mga 80 plus ang namatay. Sabi ko nga, may pinaglalaban sila. Karamihan ay pinaglalaban sa mundong ito, katulad sa bansa natin, kapangyarihan, power, money, position, ipinaglalaban ng ating mga political leaders. Pero ano ang pinaglalaban ng mga mananampalataya ng Diyos? May pinaglalaban tayo sa mundong ito, na tayo po ay huwag maisahan ng kaaway, huwag tayong mahila sa mundo. Sapagkat lahat ng pinaglalaban ng mundo, ng mga tao sa mundo ay pansamantala lamang. Pero ang pinaglalaban natin ay may eternal values ito sa buhay nating lahat.
sapagkat ang mundong ito iiwanan nating lahat, ay meron tayong eternal, sabi nga, dwelling, walang iba kundi langit. And what must be our stand pagdating dito? Napakalaga po yung point number 1, and sabi nga po dito ni Peter, for you have spent, verse 3, enough time in the past doing what pagans choose to do. Marami na sa atin, lalo na yung mga may edad sa atin, marami ng panahon na nasa mundo tayo, marami na tayong naranasan sa mundong ito. Sabi nga dito, we have spent enough time in the past doing what pagan choose to do. Marami na tayong ginawa sa mundong ito, yung ginagawa ng mga taong pagano na mga walang Diyos, na marami dito ay ginawa na natin yung mga bisyo ng mundo, ginawa na yung mga kasalanan ng mundo, living in debauchery, living in lust, drunkenness, mga sabi niya, orgies, carousing, detestable idolatry, lahat ng yan ay ginawa ng tao na wala sa Diyos. Subalit ang sabi niya ng Bible sa atin, enough is enough. Tama na. Bakit kinakailangan huminto na tayo sa mga bagay na pangmundo? Kinakailangan magkaroon tayo ng stand sa mundo ito, Christians, especially to those who believe in Jesus. Anuman daya ng kaaway, alok ng mundo sa atin, kinakailangan magkaroon tayo ng tunay na pagtayo sa katotohanan nito. Number 1, na dapat po nating isipin every day. We are fighting for what we live for. We are fighting for what we live for. Pinaglalaban natin kung ano ang ating dahilan ba tayo nabubuhay sa mundo ito. Do we live for Jesus? Do we live to glorify God? Sino dito ang gusto mo anytime kunin tayo ng Panginoon? Hindi ka matatakot sapagkat ayos ang buhay natin. Ha? Alam po ba nyo, kung pwede nga lang ang mundo araw-araw Sunday, ang Monday at Saturday ay puwera na. Bakit? Kasi pag Sunday, mas conscious ang tao sa Diyos. Mas conscious ang tao na talagang i-please ang God. Pero nakakalungkot, may mga tao na talagang kahit linggo, sinasausaw ang buhay sa mundo. Ang sabi nga po, ito'y sinulat sa mananampalataya. You have spent enough time doing what you want, doing that displeases God. Kaya nga pag tayo hinipon ng Panginoon, if any man is in Christ, 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago ng tunay. Babaguhin ng Diyos ang taste bud mo. Babaguhin ng Diyos ang appetite mo. Mapapansin mo kung dati kang tumador, hindi ka na gaganon. Wala nang it sa'yo kahit yan ang mga sabihin natin, mga alak na mamahalin. Naalala ko noon, meron kaming bagong Christian noon, si General Basas noon. Ang unang alam ko na dinispatcha niya sa buhay niya, yung mga plaque niya, yung kanyang mga medalya, yung kanyang mga trophies, yung mga kung ano-ano binigay ng ating government sa kanya dahil general siya, PMAR siya, sundalo siya. Unang dinispatcha niya yun, patotoo niya. And then, nung time na yun, habang siya ay talagang kumikilala sa Lord, nakikita niya yung mga bagay na dapat bibitawan, mga bagay na dapat aalisin sa buhay. Tinignan niya yung kanyang bahay na maraming mga alak dahil general siya. Ando na maraming iba't ibang alak. Ang ginawa niya, kinuha lahat at pagkatapos, isa-isang binuksan at ibinuho sa toilet bowl. Ang sabi ng kanyang manugang na sinap na isang piloto, Daddy, wag mo na naman itapon yan, akin na lang yan. Sabi ni Pastor Basas, naging pastor siya, hindi na. Tatapon na natin ito. Mga kapatid, is your taste bud still clinging to the world? Kamusta ka? May panlasa ka pa ba sa mundo? Kinakailangan makita natin ito, mga kapatid. I believe during the rapture time, kahit na tayo nasa church or doing the ministry, pagdating ng rapture, pwedeng maiwan ka. Why? Sapagkat it is not appropriate for a saint to the Holy One of God. Nasasawsaw tayo sa mundo. Do not be conformed, Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to know what is the will and perfect will of God for all of us. It's only God who knows everything.
Kinakailangan piliin nating maging maayos sapagkat this is the time that we will fight for what we live for. Are we living for Jesus? Pag nasa loob ng church, dapat yun tayo. Pag nasa labas tayo ng church, yun tayo. Pag nasa tahanan sa ibang lugar, dun tayo. Pag tayo nag-uusap, yun pa rin tayo. Consistency in our walk with God. Ito'y mahalaga. Do you believe this truth? Na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang na wala nang dating pagkatao, siya'y bago ng tunay. Sa mga bago pa lang, alam ko na medyo sabihin natin, hindi ganun madali maalis. Pero you know what? Mapapansin mo, habang ikaw ay tumatagal sa pagbabad sa Word of God, mabibless ka sa Word of God sapagkat babaguhin tayo at hugasan ng Panginoon. Pag hinugasan tayo ng Diyos, papaliguan tayo ng Kanyang makapangyarihang dugo at ay lilinisin at aayusin ng Panginoon at mapapansin mo, may mga bagay na aalisin ka sa buhay mo, may mga bagay na isusuot ka, ang pagiging bagong nilalang ay mararanasan mo. Amen? Masarap po bang maluwalhati ang Diyos everyday? Sino dito ang gusto mo pag ang Diyos ay dumungaw sa kalangitan, nakangiti siya sa'yo? Masarap bang ngingitian tayo ni Lord? Yes. Alam po ba nyo na ito'y mahalaga sa buhay nating lahat? The more you know the Lord, the less attractive the world will be. Habang nakikilala mo ang Diyos, nagiging attractive ang mundo sa iyo, ang Panginoon sa iyo at nagiging less attractive ang mundo sa iyo. Kapag tayo nakakilala sa Lord, alam nyo, binu-beautify ng Lord everything sa buhay natin. Kahit yung pagmumura, inaalis yan sa atin. Sino na dito ang dati nakapagmura rin? Yung mga bulaklak ng dila, magulat, matuwa, nagmumura. Ha? Sino? Sino yung magsasabi ng totoo? Alam po ba nyo, yan ay isa sa mga bagay na mapapansin mo, aalisin ng Diyos. Hindi na pala, wala na pala yun sa iyo. Inaalis ng Panginoon. Kaya nga mapapansin mo, hindi ka na dating, sabi nga yung dating gawi ay hindi mo na nagugustuhan sapagkat may binabago ang Panginoon sa iyo. The world will become less attractive sa ating lahat. We need to fight on what we believe for. Ipaglaban mo kung ano pinaniniwalaan mo, ipaglaban mo yan. Faith must be more, sabi nga talagang visible sa buhay nating lahat. Sapagkat faith without an action is dead. Kapag ang pananampalataya natin ay walang action, ito'y patay. And faith without action will not grow. Hindi ito lalago. Sapagkat may pinalalago ang Diyos sa buhay nating lahat, and we need to have that practice of moral discipline every day. May disiplina tayo sa ating sarili. Sapagkat the Lord will give us a crown, sabi nga doon sa Corinthians, that God will give us a crown of righteousness. Kaya nga ang sabi ni Paul doon sa verse 9 ng 1 Corinthians 9:27, I pummel my body and subdue it. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang aking katawan upang after preaching to others, I will never be disqualified. Sapagkat we can share to them, love God. Pero, nakikita sa atin, may mali tayong action, hindi balance. Mga kapatid, magiging kapanipaniwala ka sa iyong anak kung magulang ka, mga tatay at nanay, magiging kapanipaniwala kayo sa anak nyo kapag nakikita ang halimbawa sa inyo. Pag may butas ang ating karakter, ang buhay natin, medyo mahihirapan tayong sabihin sa kanila, anak, love God. Mga anak, kung ang mga magulang mo ay hindi pa mananampalataya, magiging very challenging ang buhay mo sapagkat makikita nila may bagong nagaganap sa buhay mo. Ito'y mahalaga sa buhay natin. We have to fight for on what we live for. Ano nga ba ang pinaglalaban natin? May ipinaglalaban tayo. Ang sabi nga sa James chapter 2, verse 17 to 19. James chapter 2, 17 to 19. Ay ito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Kung sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos, alam po ba nyo, ito isang issue ha? May binabanggit dyan na kung naniniwala ka sa Diyos, well and good. Pero tandaan mo to, kahit demonyo, naniniwala din. Nakasulat yan sa verse 19 ng James 2:19.
Gaya nga po, ibig sabihin, hindi ibig sabihin naniniwala tayo sa Diyos ay ano na yon, okay na. Pero merong hinahanap ang Lord sa atin. Ano po ang hinahanap ng Lord sa bawat isa sa atin? Tingnan po natin ang 17, pababa ng James 2:17. Let's read together. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is... Okay, malinaw po ba? Kung sinasabi natin may pananampalataya, pero wala nakikita sa gawa, patay na pananampalataya yan. But someone will say, 18, go. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Anong malakas? Yung salitang nananampalataya ka, o yung gawang nakikita ang pananampalataya? Siyempre po. O ito po, verse 19. 19? Basahin po natin lahat. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe. And shudder. O, kahit daw ang demonyo naniniwala at nanginginig pa. Nakakalungkot ang Kristiyano. Naniniwala lang. Talo pa ng demonyo. Ang demonyo nanginginig. Tayo nakikinig lang. Na minsan nga, sasabihin nga talaga naman minsan, sumusunod pa demonyo kaysa sa Kristiyano. Dahil sasabihin na may pananampalataya. Paano? Pag sabihin mo sa evil possess, I have seen it. Nakita ko yan sa mga deliverance. Pag sinabi mo sa demonyo, umalis ka sa katawang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung hindi ang kaparusahan ng kalangitan ay mararanasan mo ngayon, hahagupitin ka. Alam niyo, sasabihin ng evil spirit dun sa loob ng tao, oo na, aalis na kami, aalis na kami. Minsan nga, napagsabihan pa ako ng evil spirit, ang kulit mo. Doon sa taong pinapasukan niya, talagang makulit ako hanggat nandyan ka. Aalis ka. And then, alam nyo, aalis talaga yan. Makikita mo, makakalaya ang tao sa possession. Pero minsan may Kristiyano, kausapin mo na ng masinsinat, kausapin mo na deliberately yung mga sins na ginagawa. Sabi mo, wag mo nang gawin yan. Ayoko nga, gusto ko to sino ngayon ang masunurin? Demonyo o Kristiyano? Ayaw niyo sabihin, ano? Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa buhay nating lahat. Ang totoong anak ng Diyos, pakisiko mo, katabi mo, masunurin yan. Kapag hindi pa malinaw sa atin ang tunay na relasyon sa Diyos, hindi tayo susunod basta-basta sapagkat walang conviction. Kinakailangan magkaroon tayo ng conviction na susunod tayo. Sapagkat your faith must become so real sa pamamagitan ng works na ginagawa mo. We have to practice moral discipline every day. Sapagkat yun po ang gusto ng Lord. Our faith must go beyond what we believe. Our faith must go beyond what we believe. Na kinakailangan lumagpas yung iyong paniniwala sa iyo. Sabi nga, na meron pang ikaw ay gagawin after believing. Look at Zacchaeus, na nagkasala siya. Lord, lahat ng dinaya ko, ibabalik ko. Lahat ng mga, sabi nga gano'n, ng mga taong nalagyan ko ng pataw sa tax, ibabalik ko. Kalahati ng yaman ko, Panginoon, bibigay ko sa mahirap. Lahat ng mga dinaya ko, 4 times, yun ang rule kasi ng Old Testament, ng New Testament. 4 times mo ibabalik lahat ng mga dishonesty mo, ibabalik ko, Panginoon. Kalahati ibibigay niya, lahat ng dinaya niya, 4 times niyang babayaran, may natira pa kaya? Wala na. Alam niyo, ang number 1 na atake ni Satanas kay Zacchaeus at that time, nung time na wala siya sa Diyos, siya ay talagang nahulog sa atraksyon ng pera. Pero nung na-enkwentro niya ang Panginoon, binitawan niya ang pagkaibig sa salapi. Binitawan niya yun. Nabuhay na siya na may honesty. Si Maria Magdalena na sinampahan ng 7 demonyo, siya ay prostitute. Nung time na kumilala siya sa Diyos, iniwanan niya ang pagiging prostitute at siya ay sumunod sa Panginoon. Si Nicodemus na isang relihiyoso na pariseo, yung pagiging relihiyoso niya, iniwanan niya, sumunod siya sa Panginoon. Na dito po makikita natin na napakalaga na tayo po ay magkaroon ng puso sa pagsunod.
Sapagkat our faith must go beyond on what we believe. Kinakailangang makita sa atin ano ang ginagawa natin sa faith na sinasabi natin. It must become a dynamic part of all we do. Ang ating pong mga ginagawa araw-araw, talagang may dynamic part ito sa ginagawa natin araw-araw, resulting in good fruit. May bunga ito sa buhay mo. Mga young people, na kapag ikaw ay tamad sa bahay, pag na-born again ka, sigurado yan, guaranteed, sisipag ka. Simple yun. Proven yan. Bakit? Ang katamaran din ay kasalanan, kala nyo ba? Sabi ng Biblia sa Thessalonians, huwag pakainin ng tamad. Aray. O ang dami palang magugutom. Diba? Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga niyan. Tayo po ay talagang babagoy ng Panginoon. Yung mga anak na sabi nga talaga naman, pag sinabi ng magulang mo, anak, mag-aral ka mabuti. Gawin mo assignment mo. Opo, nay. Opo, tay. Gagawin mo yon. Di ba? Anak, huwag ka muna mag-girlfriend. May gatas pa ang labi mo. Wala ka pang pabili ng juicy fruit. Nag-girlfriend ka na. Sasabihin ng anak, oh, nay. Minsan nakakahiya ang mga anak, ha? Nay, Valentine's Day, pengin naman pambiling bulaklak. Buti pa yung girlfriend, nabibila ng bulaklak, yung nanay, hindi. Tapos pagpatay na, tsaka naisisiksik sa nicho yung bulaklak. Naaamoy kaya? Na dito makikita natin na minsan hindi natin alam, may mga mali tayo, maliliit na bagay lang. Mga anak, pag-aangin nyo ang puso ng mga magulang nyo, gawin nyo lang yung tama, sasaya yan. Tama ba? O mga asawa, gawin nyo lang yung tama. Babae at lalaki, ha? Baka sabihin nyo naman, mga lalaki, bakit kami lang ba lalaki? Ano? Gawin nyo lang ang tama, sasaya asawa nyo. Tama ba, mga asawa? Ba't parang mas malakas ang sagot ng lalaki? Ha? Kaya nga dyan, talagang, naalala ko noon, sa lugar sa Apelo Cruz, nung pagtanong ko, sino dito ang byuda? Ang mga babaeng sumagot, ando si Ate Emma, naalala niyo yun? Kami! Bakit kayo tuntua? Sabi ko, siguro malungkot ang naging karanasan. Pero pag Kristiyano na ang asawa mo, may ngiti na sa labi ang mag-asawa. Parang hindi. Okay, dapat may ngiti na sa labi. Dahil natutuwa ka na ang buhay niyong dalawa ay malapit sa Panginoon, may bunga yan. Ang mga anak, pag nagsabi ka sa nanay mo, sa tatay mo, pupunta akong church, may pamasahe na, meron pang salita ang tatay at nanay mo, God bless you, anak. Bakit? Alam nila, maaayos ka eh. Huwag naman, tay, o papa, daddy, pupunta ako sa church. O sige anak, God bless you. Tapos wala ka pala sa church. Nandun ka pala sa Glorieta. Pakisabi mo sa katabi mo, kung ginagawa mo yan, mahiya ka. Di ba? Napakalaga niyan sa buhay nating lahat. Sapagkat alam natin na ang tayong lahat, sabi nga, ang salvation natin ay hindi nakasalalay sa good deeds. Hindi ka naligtas sa mabubuting gawa. Sapagkat sabi na Ephesians 2, verses 8 to 9, for by grace you have been saved through faith. It is not your own doing. It is the gift of God, lest any man should boast. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw naligtas sa iyong pananalig sa Diyos. Sabi nga, hindi ito sa sarili mo, it is a gift from God. Ikaw ay pupunta sa langit, niregaluhan ka ng Diyos ng pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi sa mabuting gawa. Pero pag naligtas ka na, yung mabubuting gawa, resulta ito ng iyong pananampalataya. Amen? Hindi pwedeng, Kristiyano na ako. Naalala ko noon, meron kaming, bago lang dito siya, pinag-drive namin, tinuruan mag-drive, talaga naman katulong ng isang kapatiran, yung kaya asawa, mabait siyang tao talaga. At natutuwa ako sa taong yon. Kaya lang hindi pa niya alam ang prinsipyo ng Christian yata. And then, nung time na siya nag-drive, natuto na mag-drive, pero minsan mahina siya sa pag ng go and stop, yung mga ganon. Medyo mahina siya sa mga warning. Yung mga ganon, sa pagda-drive, kailangan yun. At maraming reckless driver of their life. Ito yung literal, ha? And then, ito na.
no U-turn. No U-turn, ha? Diyan sa suka. Lumiko yung Kia, no. Sabi ko, ay, no U-turn. Tapos bigla sabi ng pulis, shh, shh, hoy! Nag-whistle yung pulis. Ito sigaw niya, ha? Born again po kami! Yak! Grabe! Sabi ko, buti pa hindi na siya kumibo. Tatakas na, pinangalandakan pa. Alam niyo, nanliit ako noon. Grabe talaga. Sabi ko, grabe naman to. Okay, anyway, tandaan po natin, napakalaga sa buhay natin ito. Sapagkat ang taong tunay na tinatawag mong born again ka, meron kang pagbabago ng pamumuhay. Pag walang pagbabago, hindi born again ang tawag dyan. Burn again. Sinilaban ulit. Di ba? Kaya nga kinakailangan maging malinaw sa atin ito. Sapagkat by your fruit, you will know them. By their fruit, you will know them. Matthew 7:20. Sapagkat sa bunga makikilala ang totoong anak ng Panginoon. There is only one person that we want to follow. 1 Peter 2:21, none other than our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus. Naalala ko minsan nga, nahuli kami ulit. Ang dami ko experience sa mga bagong driver eh. Nanghiram ako ng magdadrive sa church, yung driver na isang kapatiran, punta kami ng Divisoria. Pagkatapos, nahuli kami somewhere sa Manila. Di pagkahuli, hindi pa naman talaga siya, ilang linggo pa lang siya. Wala pa talaga. And then sabi ko, Mamang Police, ano po offense niya? Beating the red light, tama ba yun? Beating the red light, ganun. Naku, sa totoo, sabi nga parang hindi naman po beating the red light. Sabi ng police, ito ha, nakita mo, ito. Kanina, meron ako hinuli, dapat 500 bayaran niya, ginawa ko na lang 50. O ikaw, bigyan mo na lang ako ng 50, ganun ka bluntly ha. Bigyan mo na lang ako 50, para hindi ka na maperwisyo. And then sabi nitong driver, definitely, hindi po si Kuya Alan yun ha, huwag niyong pag-iisipan si Kuya Alan. Si Kuya Alan, may stand po yan, nakita ko na kay Kuya Alan yan. Sabi nung driver na hinaram ko, naku, pwede po bang pahiram ng 50 pesos? Sabi, harapan ng pulis, ha? Di nakatingin ako sa pulis. Sorry, Mamang Pulis. Hindi kami maglalagay sa'yo. Di napatingin pulis. Born again Christian po kami, pastor ako. Hindi kita lalagyan. Tapos sasabi nitong pulis, bakit siya? Yung driver daw. Bakit siya? Siguro sabi, uutang pa nga sa'yo eh. Bakit siya? Hindi pa niya kilala ang Panginoon. Bago pa lang po yan. Hiniram ko lang po yan. Ganun ba? Ito na. Pray mo na lang ako, ha? Diyan mo natin makikita, napakahalaga sa buhay nating lahat na talagang ipakita natin na tayo born again. Na hindi natin ikukompromisa ang pananampalataya natin kapag tayo nagigipit na. Hindi natin ibebenta ang paniniwala natin. We have to stand on what we are fighting for. Pinaglalaban natin ang katotohanan. There is only one person whom we want to follow, none other than our Lord Jesus Christ. Sabi sa 1 Peter 2:21, we follow the footstep of our Lord Jesus Christ sapagkat siya ang perfect natin na ehemplo na susundin. To this we were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Na tayo susunod sa steps ng samahakbang ng ating Panginoon. Kaya nga po, napakalaga, sabi nga, you have been in this world for so long, nandiyan ka na, enough is enough. Tama na yung pagsawsaw sa mundo. Tama na yung pag-enjoy sa mundo. Tama na yung mga dating gawi. Tama na yan. Tayo dapat nagsasawa na tayo dyan. Alam niyo, ang pinakamasarap na patao na nabubuhay sa mundo, yung inayos ng Diyos ang buhay mo at nagpaayos ka, yung nagsabi ka sa Diyos, Opo, Panginoon, susunod ako. Not 90%, not 95%, not 99.9%, but 100% sapagkat obedience with submission and surrender, that is a pleasing thing to God. Amen? Napakahalaga niyan sa buhay nating lahat, sumunod tayo sa Panginoon. Sapagkat God will give us the heart to obey. Nasabi nga,
Sa Philippians chapter 2, napakalaga po yung binabanggit sa Philippians chapter 2. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng kakayahan makasunod sa Kanya. Hindi ganun kadali sumunod, lalo na pag nagre-resist ang ating sarili. Subalit ang Panginoon tutulungan niya tayo. Ito po ang sabi dito sa atin ng salita ng Diyos. Verse 12, Philippians chapter 2, verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Who is working in you to be changed? Sino ang nagtatrabaho sa iyo para mabago ka? Marami bang babaguhin sa ating lahat? Sino yung tapos na, wala nang babaguhin sa'yo, perfect ka na? Uwi na ha? Baka magkasalap eh. Sino dito hanggang ngayon imperfect? Kaya maling-mali yung mga nanay at tatay. Pinapangalanan yung anak, perfecto, tapos papagalitan. Perfecto pangalan, tapos, grabe ka, perfecto, suwail ka. Perfecto na nga eh. Tapos suwail pa. Kaya nga dyan natin makikita, napakahalaga na tayo po, sabi, it is God who works in us to will and to act according to His purpose. Na tayo po ay tunay, tutulungan ng Diyos na makakilos ayon sa purpose niya, sapagkat every carnal desires, makalaman, makamundong desires natin, sapagkat tayo tao pa rin, ipinako ng kasama ni Kristo yan. Magtatagumpay tayo laban sa anumang uri ng kasalanan, sapagkat ang ipinako ng Panginoon, nung ika'y kumilala sa Diyos, ipinako niya ang kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo, at inilagay ang kasalanan natin sa pinakamalalim na pusod ng dagat. Kaya nga, huwag kang mamingwit. Micah, chapter 7, iniligay sa pinakamalalim na pusod ng dagat ang kasalanan mo. Itapon mo na, pati ang fishing rod mo, ha? Na minsan, okay na tayo, namimingwit pa tayo. Ipinako na, yung kasalanan, tinatastas pa rin. Teka muna, Lord, ha? Babalik naman ako, Lord, babalik. Paano kung di ka makabalik? O, di ba? Mahalaga yun, mga kapatid. Gusto ng Lord, enough is enough. Tama na. Huwag na natin gawin ang kasalanan. Time to move closer to the presence of our living God and kill all the worldly appetite. Patayin natin anumang pangmundong panlasa natin. Sin loses its power to defeat us if we focus on Christ. Nawawala ng kapangyarihan ng kasalanan kapag tayo nakatuon sa ating Panginoon. We have to fight for all the earthly struggles that we might have. Remember ng isang tao whose life, sabi nga, was changed radically. Ito'y magiging isang halimbawa ng Diyos sa mundo. Sapagkat tayo po ay hindi nagpa-participate na sa mga gawain ng mundo. Tingnan niyo po, pag pinili mong maging maayos ang buhay mo, ito po ang gagawin ng taga-mundo naman. Ang sabi sa verse 4 ng 1 Peter 4:4, they think it is strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. Kapag na-born again ka na, at talagang inayawan mo na yung dating kasalanan, sasabihin ng barkada mo, hoy, praise the roof ka na pala. Praise the Lord ka na pala. Lolokohin ka pa. Ay, narinig ko yung mga raise the roof na yan, ha? Grabe yan. Sasabihin, praise the Lord ka na pala. Oh, praise the Lord! Born again ka na pala. Sino dito yung na-insulto na dahil naniwala ka sa Lord? Wala. Oy, kaduda-duda yun, ha? Baka kaakbay natin. Sabi, ay talaga naman, walang pagbabago. Meron daw pong church, bumili ng dating bar. Church, bumili ng dating bar. Na-born again kasi yung may-ari ng bar, inalis na niya, binenta na niya yung church, yung bar, at nakabili church, kasi mura yung ganyan eh. Lalo na yung bahay na may demonyo, yung mga merong evil spirit, mura yung mga bahay na ganyan. Kaya ngayon ang inaabangan ng Kristiyano pinapalayas lang yung demonyo eh. Di ba? Okay. Now, nabili yung bar. Merong iniwan yung may-ari. Parot. Nagsasalita,
Sabi, dito na lang sa church, wala na akong paglalagyan. Naiwanan yung parot doon sa bar. Eh di, nagwo-worship, pumasok na, mga worshiper, pumasok na. Yung worship team, sabing ganun nung yung mga tao dumating, sabing ganun, bago na may-ari, sabi ng parot, binago yung itsura, yung worship team, nandyan, tsaka yung iba nandyan, pero, dating customer yan ah. Salamat, nakuha nyo. Bago lahat, binihisan, pero dating customer. O, pakisabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun ha. At kung ikaw yun, magsisi ka na. Baka ibuko ka ng parot. Napakalaga sa buhay nating lahat na tayo po ay alalahanin natin ginawa ng Lord sa ating lahat. Kapag tayo tumanggap, even our loved ones will be saved. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, the people na kakilala mo, mga friends mo, ikaw ay talagang tutuligsain, i-abuse ka nila. Pero tandaan natin, sabi nga dito ng verse 5, they will have to give account to Him who is ready to judge the living and the dead. Na dito po makikita natin na hindi naman ang Diyos, hindi naman ikaw ang kalaban nila, ang Diyos ang kinakalaban nila. Kaya nga kapag tayo tumanggap sa Panginoon, may pagbabago. Si Kuya Ben, siya ang una na born again sa amin. Nakita po namin sa Kanya ang talagang pagbabago, kaya kami po ay talagang madaling na born again. Nakita namin yung puso niya na talagang nakita namin pati yung pananalangin niya, pati yung mga ways niya, talagang binago ng Panginoon. Nakita po namin ito. Nakitang-kita namin kung paano siya talagang nagpabago sa Panginoon at yun na naging hamon sa aming lahat para kami magpabago din. One time, ang ate ko po, nagpapanik. Alam niyo na yung pinapapanik sa bahay, yung mga abe, abe. Yun, mga panahon noon. Yung mga patimang iniikot-ikot. E di ito pa. Sabing gano'n ni Kuya Ben, ate, bakit mo pinapanik niyo pa yan? Eh syempre, alam na niya, conviction niya, standing for what he believes. At ito rin, meron din paniniwala si ate ko. At kami rin, nandito kami nakasandig dito sa ate ko. Syempre, bulag pa rin kami, pareho eh. Sabi ng ate ko kay Kuya Benyo, diyan ka, dito kami. Ayan. Hindi ko malilimutan yon. Sabi niya, diyan ka sa langit, dito kami sa impyerno. Salamat lang, nakakilala kami sa Panginoon. Sa habag at biyaya ng Diyos, kami ay pinagtsagaan ng Panginoon na ngayon ay born again na talaga kami. Amen? Napakalaga yun sa buhay nating lahat na tayo po ay talagang kumilala sa Panginoon. Believe in the Lord and you and your household will be saved. Kapag tayo tumanggap sa Panginoon, pakita natin ang tunay na pagbabago, mababago pati mga mahal natin sa buhay. Sapagkat gusto ng Diyos, kapag hinipo ka niya, pati pamilya mo, babaguhin. Bakit? Kayo ba'y matutuwa na ang mga mahal mo sa buhay, pupunta ka sa langit, na iwan sila sa impyerno? Sino ditong matutuwa? Ang tatay mo, pupunta sa impyerno. Ibalato na lang natin si tatay kay Satanas, ano? Hindi ka papayag. Nais mo ba na ang magulang mo at kapatid kikilala sa Diyos? Dapat. Kaya nga, sabi nga ng 1 Peter 4:17, judgment begins in the household of God. Ang paghuhukom ay mag-uumpisa sa household of the living God. Kaya nga, tayo po'y be careful with your heart. Be careful how you live with God. Sapagkat the Lord is always doing the accounting. Inililista ng Diyos lahat ng ating ginagawa. We have to fight for what we live for. We believe for. Number 2, we have to fight for what we stand for. Ano ipaglalaban mo kung saan ka nakatayo? Anong tinatayuan mo ngayon? Tinatayuan mo ang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Sabi sa 1 Peter 4 verse 7, the end of all things is near. Ang katapusan daw po ng lahat ng bagay ay malapit na. Therefore, be clear-minded. Ano daw po ang dapat malinaw sa atin? Be clear-minded. Huwag tayo maguluhan. White is white and black is black. Kinakailangan piliin mo ngayon kung ano yung tama, tumpak, yun ang piliin mo, doon ka sumandig. Be clear-minded and
self-controlled so that you can pray. Magkaroon tayo ng self-control. I-control natin ang sarili natin sa mga buhay at pamumuhay na hindi ayon sa Lord. Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Teka lang. Patuloy po tayo na tayo po ay sabi nga, love covers a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Ang Kristiyano po, tandaan po natin, may mabuting puso. Amen? Sino po dito ang gusto mo magpatawad? Sino po dito yung merong hindi ka pa napapatawad? Uy, salamat. Tayo po ba'y nagpatawad? Why? Ano ang magtatakip sa kasalanan ng kapwa? Love covers a multitude of sins. Amen? Na dito po makikita natin, sabi nga, we can offer hospitality. We have to fight for what we stand for. Sapagkat sabi sa huling panahon, Romans 1:29 to 30, in these last days, men will invent sin. Ang tao mag-iimbento na ng kasalanan, iba't ibang kasalanan ang gagawin ng tao. Ito po isang katotohanan. Basahin po natin, ang sabi po dyan, hanggang 32, basahin natin tuloy-tuloy. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they do not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Mga kapatid, hindi ka man gumagawa ng kasalanan, pero pag alam mo kasalanan at inaaprubahan mo, kinokompromiso mo ang pananiniwalaan mo, nagkakasala ka pa rin. Halimbawa, magkakaibigan kayo, alam mo yung kaibigan mo, talaga naman, di ba exam mo ngayon? Oo naman, exam mo bukas, oo naman. Bakit nandito ka, tumatambay ka, dapat mag-aral ka. Tapos sasabihin niya, alam mo naman, may supplier ako ng answer. Di ba? It's better to cheat than to get zero. Sasabihin ng kaibigan, talaga? Buti ka pa? Yan. Hindi na correct. Alam nyo, ang totoong kaibigan, hindi ka ito-tolerate sa kasalanan. Ang totoong kaibigan, sasabihin sa'yo, ang mali ay mali. Pag kaibigan mo yan, at ikaw ay may assignment, may project, at sinabi mo, alam mo, sabi ko sa nanay ko, ang project namin worth 200. Pero sa totoo lang, 100 lang yun. Sasabihin ng kaibigan mo, naku, tama yan. At least, hindi niya napansin, nakupitan mo siya. Hindi totoong kaibigan yan, ha? Napakalaga na tayo po, pag kaibigan na totoo, sasabihin ng kaibigan, alam mo, mali yan. Kamusta? May kaibigan ba kayo nagsasabi ng totoo sa inyo? Ay, salamat, kakaunti lang may kaibigan dito. Kinakailangan sabihin natin ang totoo. Hindi natin ikokompromiso ang paniniwala natin. Sapagkat ang mga tao ay maniniwala kapag nag-stand ka sa truth. And you know what? Nakakalungkot ngayon, ang ibang bansa, sinasandigan ang sinasabi ng Amerika. It is okay, yung mga homosexual marriages. Kaya hindi tayo magtataka, ibang bansa susunod na. Susunod na. Sa bansa natin, I pray, the Lord will raise up congressmen, senators, who will stand for the truth. Ang sabi nga, marriage is for boy and girl, not for boy to boy, girl to girl. Kinakailangan yan, maganap yan. Sapagkat ito po ang takbo ng mundo, where America goes, the nations of the world goes. Kung saan papunta Amerika, doon pumupunta ang buong mundo. Kaya nga mga kapatid, we have to pray. We have to stand on what is right before our God.
sapagkat we should be against the flow if the truth is at stake. We have to be against the flow sapagkat we have to stand with God side by side and train ourselves to focus on what is eternal. Ang sabi ng Colossians 3, set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Sapagkat lahat ng mga bagay na nakikita mo mawawala, isa lang maiiwan, ang ating ugnayan sa Panginoon. Setting our hearts above means striving to put heaven's priorities into our daily practice. Setting our minds on the things above means concentrating on that eternal, sabi nga, than the temporal. Hindi po tayo magpo-focus sa mga bagay na pansamantala. It is time to detach ourselves from the, sabi nga, from the evil and worldly desires of this world. The Christian real home is not here on earth. Meron tayong langit na tinitingala. Sino dito excited papuntang langit? Yung mga hindi excited, hindi ko naman sinabi ngayon na yun. Pero pag ikaw ay nasa Diyos, sigurado ang langit ay para sa'yo. Na looking forward tayo, there is heaven waiting for all of us. And our God is waiting for all of us. And He will welcome us in heaven and will tell us, welcome, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Amen? Mahalaga ito sa buhay nating lahat. Kaya nga, ang pinakamahalaga lang, it's about time for us to wake up from our sleep. Tayo po'y gumising sa pagkatulog natin. Let Jesus rule and reign in our lives. And everything we say and do, let it be pleasing to God. Ang sabi nga, whether we eat or drink, 1 Corinthians 10:31, do it for the glory of God. And then Philippians 4:8, whatever is true, whatever is lovely, whatever is honorable, whatever is faithful, whatever is worthy of praise, think about these things. Yun ang isipin natin. Saturate our hearts and our minds with Jesus, with His words, sapagkat ito po ang gusto ng Diyos sa atin lahat. Sapagkat kung ang ating mga buhay ay binabasurahan natin, our actions will prove it. Examine what you are putting into your life every day. Sa television, sa mga gadgets mo, sa mga books at magazines na binabasa mo, sa movies na pinapanood mo, in your conversation, ito ba'y na-edify tayo? You cannot fight what you stand for if you have even a little compromise sa buhay nating lahat. Kinakailangan na tayo po ay hindi ko kompromiso. Kinakailangan matindi ang ating desire for righteousness, integrity, holiness, purity, sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Ang sabi nga, blessed is the man who does not sit on the seats of the scoffer or stands on the as on the place of the sinners, but his delight is in the law of the Lord, Psalm 1. And his meditation is the word of God. He is like a tree planted by the streams of water. Mapalad ang taong hindi tumatayo sa mga tayuan ng mga makasalanan o umupo sa upuan ng mga mapangutya sa Diyos. Sapagkat kinakailangan magkaroon tayo ng stand on what we believe for. We have to seek God and seek always what will please God. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on the promises of God. Resist the devil. Resist the negative things in this world. Stand on the ground. Do what is right. And God will be pleased with you. Number 3, sa 1 Peter 4, ang sabi po dito, verse 11, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and power forever and ever. Fighting for what we were called for. Ipaglalaban mo kung ano ang tawag ng Diyos sa'yo. Ipaglalaban mo yun. Hindi ka lang nakikipaglaban sa isang uri ng pamumuhay na dapat mo ibuhay. Ipaglalaban mo rin ang iyong tinatayuan bilang anak ng Diyos. Ipaglalaban mo ang tawag ng Diyos sa'yo. You were called, chosen, and commissioned by our God to do the task while here on earth. You have and I have a great task to do on earth.
We have to serve the King of Kings and the Lord of Lords. You need to fight for your calling. Satan will always do his best to hinder your calling, and he will stop you doing what is right before God. May this be our goal. I will not stop until I find that, until I reach that place called finish. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin naabot yung place of finish. Na kinakailangan magawa natin yung gusto ng Panginoon sa buhay nating lahat. This is our lifetime goal, and our eternal goal is to offer at the feet of Jesus the crowns na ibibigay niya sa atin. It's time for us to use all our gifts and talents for the glory of our God. To its fullness, magamit ito. Time is so short. Give your excellent best for Him. The enemy has many delaying tactics. Make every effort to use everything for the glory of your God. Romans 12:11, do not be lack in zeal. Huwag tayo magkukulang sa apoy para sa Diyos. If you will not fight for your calling, your destiny will be hindered by the enemy, and you will not be confident and happy facing the Savior of your soul. Once na tayo kunin ng Panginoon, ang Panginoon ay tunay na talagang hahanapin sa atin ang ginawa natin sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. And even the things that we receive from God, it can be taken away kapag hindi natin ito ginamit. Life should be an exciting one for those who believe in Jesus, for those who stand for Jesus, for those who will serve Jesus for eternity. Alam natin ang sabi ng 2 Timothy 1:6, fan the flame, the gift of God in your life. Silaban mo ang apoy ng Diyos sa buhay mo every day. Expose yourself in the ministry of God. Explore in the ministry of God. And once you use it, expand to the ministry of God. Exceed to go beyond the limit of what you can do for God. And excel to do your best to serve your God. Kinakailangan maganap to. Your small beginning can be a stepping stone to a greater level of opportunity to serve your God. Amen? Kinakailangan po mangyari ito. Sapagkat ang Diyos ay talagang nag-accounting na ngayon. God has a great plan for you. Sabi nga ni Paul sa Philippians, and I want to end in this. Sa Philippians chapter 3, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo, na siya po ay talagang aalis na sa mundong ito at kukunin na siya ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 13, Philippians chapter 3 verse 13, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Pressing on toward the goal to win the prize for which God has called us. Na kinakailangan po na kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin, we have to press on to that calling. Kaya nga hindi nahiya si Paul na sinabi niya, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Now, I will receive the crown that God has in store for me. 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Fighting the good fight of faith is a must for us. A good fighter will be hurt, discouraged, distracted, depressed, distressed while doing the fighting. But the true fighter will never give up. Amen? Kinakailangan hindi natin i-give up. The greatest fighter in the all generation, sila'y pinapatay na, hinahati na ang katawan, sila'y sinusunog, sila'y pinapako sa krus ng pabaligtad. Sila ay nilalagay sa kumukulong mantika. Sila ay talagang pinarurusahan because of their faith. But they stand on what they live for. They stand on, they fight for what they stand for. And they fight on that calling na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sapagkat the Lord is looking for the greatest fighter in this last end, or this end time generation. And the fighter, the true fighters of God will finish until the end. Napakalaga niyan, sapagkat the Lord will back you up, telling us, stand firm, I am with you always to the ends of this earth. Ang Diyos ay patuloy na tayong sinasamahan
magpakatatag tayo sapagkat may ginagawa ang Diyos sa buhay nating lahat. And I believe we are living in the most exciting moment of this world. Bakit? Jesus is coming so soon. Kaya nga, kung meron pa tayong desire na maglaro pa sa mundo, kakaunti na lang yung panahon. Alam nyo, ito nakikita ko, pati buhay ng tao, napakadali. Sobrang mabilis ang buhay ng tao. Bata matanda, mabilis na inaalis ng Diyos sa mundo ito. And you know what? Hindi tayo misa dito sa mga nauna pa. Maiinggit tayo sa mga nauna na sa atin. Bakit po? Yung mga namatay na una sa atin, very clear ang Bible. Ang sabi nga, their goods and their deeds will follow them, and the Lord will reward them. And the righteous will be taken away. No one ponders. Because the Lord will only spare them from the evil things that is coming in this whole world. Mga kapatid, habang tayo nasa mundo, may pakikipaglaban tayo. Pero tandaan po natin, ang pakikipaglaban na ito ay good fight of faith. Bakit? Gaano mang katindi ang laban, katapus-tapusan, panalo ka pa rin. Pakisabi mo sa katabi mo, mananalo ka sa labang ito. Si Pacquiao, good fighter, natalo siya, di ba? May talo. Pero isang bagay, merong panibagong laban si Pacquiao. Hindi doon sa huling kalaban niya, ha? Pakikipaglaban sa demonyo. Pero sisiguraduhin ko, panalo si Pacquiao. Bakit? Ang Diyos ay kasama niya. Ikaw at ako, we are engaged in a battle. But one thing is so sure, you are victorious. You are not a victim because God is with us. Amen? Sino po dito ang gusto mo sa labang ito? Panalo ka na. Sino dito ang gusto mo sa lahat ng panahon ng laban mo? Panalo ka na. Kakunti. Sino dito ang gusto mo magwagi? Alam nyo, ang laban na kinalalagyan natin, isang magandang laban. Bakit po? Ang Panginoon ang kumikilos sa buhay nating lahat. Nandun sa boxing arena, ang pinaka-greatest referee, ang Panginoon nating lahat. And He is not just a referee natin, coach pa natin. Do the fight. Do the battle, anak. You will win. You will win. Pakisabi mo sa iyong katabi, magwawagi ka. Hindi balik kung sa asawa, nag-argue kayo, talo ka, okay na yun. Basta pagdating sa laban, sa battle na ito, pakikipaglaban natin sa kaaway, panalo ka, okay lalo. Kinakailangan manalo tayo sa labang ito. Amen? Tayong lahat ay tumayo.